Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Ayun guys, good morning. Mag-iingatan lahat. God bless sa inyo. Bali yung pag-uusapan naman natin ngayon guys is about sa aquatic plants. Yan, yung aquatic plants. Yung alam nyo naman yun, di ba? Yung halaman na pwede sa tubig. Siyempre, akala ng iba, dekorasyon lang yung halaman. Pero di nila alam, malaki yung natutulong nito para gumanda yung tubig natin. Tsaka mas maging healthy yung mga isda natin. Ngayon guys, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba yung mga benefits ng halaman. Tsaka mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga discarding ginawa ko sa paglalagay ng halaman sa aquarium. Pero guys, ano nga ba yung benefits ng aquatic plants? Siyempre, una, tumutulong sa water quality natin. Kumbaga sila kasi yung sumisip-sip ng nitrite tsaka ng ammonia para mas maging safe yung tubig ng aquarium natin. Tapos nakakatulong din sila para maging stable tsaka mas malinis yung tubig. Kumbaga, kung mapapansin nyo, pag meron kayong water plants, parang mas buhay na buhay yung tubig. Tapos tawag dito guys, mas lumilinaw siya. Tapos, pangalawa, yung nagbibigay din to ng oxygen sa mga isda natin. Kumbaga, lalo pag yung naarawan siya o kaya yung may ilaw. Yun guys, may kita nyo yun minsan may bumubulado na umaangat. Yun, oxygen yun guys, nagbibigay ng oxygen sa mga isda natin. Tsaka guys, kung mapapansin nyo, pag meron kayong halaman, mas lumalabas yung kulay ng mga isda nyo. Parang, mas tumitingkad sila. Siguro dahil nga syempre green yung halaman. Kasi yung isda nyo may kulay, ganun. Lalo pag malinaw yung tubig nyo, ganda yun guys. Tapos, sunod, protection din siya sa mga fry. Lalo pag may breeder kayo, di ba? Yung tank na nilagay nyo ng aquatic plants is mga breeder na binibreed nyo. Siyempre, minsan di nyo alam, nanganak na pala yung breeder nyo na female. Tapos, siyempre, hindi nyo alam, di ba? Ngayon, isang benefits din ng aquatic plants is doon pwedeng pagtaguan yung mga fry. Kumbaga, may pagtataguan sila. Kasi minsan, syempre, hahabulin sila niyan pag bagong panganak yung breeder nyo. Yun nga yung sabi ko sa inyo, di ba? Lalo pag gutom yung breeder nyo. Tapos, hindi nyo napakain, tapos sumanak siya, di ba? Lalo, albino. Yung benefits ng aquatic plants is ginagawa nilang taguan yun. Ginagawang taguan ng mga fry. Kumbaga, kahit habulin sila, sisiksik-siksik lang sila dun sa halaman. Tapos hanggang mapagod na yung breeder. Hindi niya na makakain yung mga anak niya, di ba? Isa rin yun. Tapos guys, yung tawag dito, yung halaman din, pinamamahayan din yun ng mga beneficial microorganism. Kasi kung minsan nga makikita nyo, naglulumot din yun. Di ba yung mga dahon niya, parang nagkakaroon ng mga lumot-lumot na maliliit, na parang balahibo. Yun guys, isa yun guys kasi kinakain ng fry yun. Kinakain rin ng mga mole yun. Hindi lang fry, kahit breeder guys, kinakain yun. Magulat ka, yung mga mole nyo tumutuka-tuka sa dahon. Yun, kinakain kasi nila yun, yung lumot. Kaya kahit sabihin mong, kunyari, sa isang araw, di ka nakapagpakain. Akala mo, wala talaga silang kinain, pero meron silang kinain dahil nga sa mga lumot na yun guys. Kasi yung mga algae na yan, source din yan ng pagkain nila. Kumbaga yan yung gulay nila. Kaya dapat hindi nyo tinaalis yun. Lalo yung mga nakadate sa aquarium na lumot-lumot sa likod. Guys, huwag nyo aalisin yun kasi source din ng pagkain nila yun kasi kinakain nila yun. Kumbaga yun na yung pinakagulay nila. Kaya kahit papano is hindi sila nagugutom. Kumbaga meron pa rin silang kinakain. Bali, nasabi ko sa inyo kung ano nga ba yung mga benefits ng aquatic plants. Ano nga ba yung magagandang aquatic plants na pwede nyong ilagay sa mga aquarium nyo? Ano ba yung mga aquatic plants na maganda para sa mga newbie natin dyan na pwede nyong bilihin sa pet shop, lalo available sa pet shop. Tapos, yung tipong low-tech lang, kumbaga, yung hindi siya, kasi yung ibang aquatic plants guys, kailangan ng CO2 nun, kasi yun, mahal kasi yun guys, yung parang nilalagay sa mga nag-aquascape. Siyempre, tayo, simpleng fish keeper lang tayo, di ba? Kaya kailangan natin yung mga mumurahing aquatic plants lang.
Ang number one guys na pwede nyong ilagay, yung hornwort. Ito yun guys. Ayan, ito. Tapos, sunod yung duckweed. Duckweed naman guys yung meron sa ibabaw na mga maliliit na bilog-bilog. Ito yun guys, ito. Tapos, sunod naman yung water sprite. Water sprite. Mamaya, papakita ko rin sa inyo. Ito yung itsura ng water sprite. Meron ako niyan guys. Tsaka yung duckweed, meron ako niyan. Papakita ko sa inyo. Tapos, kabomba. Yan, kabomba. Ito, kabomba. Tapos, ambulya. Yan, ambulya. Maganda rin sa aquarium yun, guys. Lalo pag top view. Tapos tumubo na. Ang ganda niyan, guys. Ito yung tsura nun, guys. Ambulya. Yan. Bale, yan yung mga basic plants na low-tech lang. Yung tipong hindi nangangailangan ng CO2. Tapos, mabubuhay siya. Kahit konting ilaw lang. Yung hindi ganong malakas. Ganon. Yan, guys. Ayan yung mga plants na pwede nyong ilagay sa aquarium nyo. Tapos, syempre, malaking benefits din para sa mga isda natin. Yun guys, bali, yun yung mga halaman na pwede nyong mabili sa mga pet shop. Yung tipong mura lang, mga 30 pesos lang yata yun, o 35 pesos. Mura lang yun guys, tsaka available yun sa mga kahit saang pet shop. Kumbaga, mura lang kasi yun guys. Tapos, malaking benefits para sa mga aquarium natin. Lalo na yung duckweed guys. Napakagandang halamanan guys, sabi ko sa inyo. Ilalagay nyo yun guys, isang piraso lang, maghintay lang ng 1 linggo. Mapupuno na yung aquarium nyo. Kumbaga, ayun yung pinakamagandang aquatic plants guys. Kasi, malalaman yung pag tumagal na guys. Titingnan natin yung reaction nyo pag dumami na yun. Guys, tara, papakita ko sa inyo yung aquarium ko na may aquatic plants para kahit pa paano, may visual kayo. Tsaka, syempre, pwede nyo rin ilagay sa mga aquarium nyo. Kasi lalo sa mga newbie natin, guys, napansin ko yung mga ibang nag-PM sa akin. Kumbaga, bagong setup yung aquarium nila, di ba? Bagong setup yung aquarium nila, bumili sila sa akin. Ngayon, syempre, tinignan ko yung setup nila. Sa akin kasi, guys, pag merong nag-i-inquire sa akin, tas mga newbie, hindi ko binibentahan muna yun, guys, hanggat hindi ko nalalaman na cycle na ba yung tubig nila. Kasi sabi nga nila, bago daw sila bago pa lang silang fish keeper Kumbaga, naengganyo lang silang manood ng mga video ko, tas naengganyo silang mag-alaga ng isda. Ngayon guys, bago ko sila bentahan, tinatanong ko muna kung nakabili na ba sila ng aquarium, kung nakapag-cycle na ba sila ng tubig. Kasi syempre guys, hindi naman tayo pwede magbenta lang na hindi natin nalalaman yun. Kasi malay mo, lang pala, biglang nagtubig lang sila sa aquarium nila. Tapos, hindi pa pala cycled yung tubig nila, di ba? Siyempre, kawawa naman yung isda, mamamatay, di ba? Siyempre, tayo guys, kahit sabihin mong nagbebenta tayo, gusto natin ng arep, ng pera. Siyempre, hindi naman porket ganun, bebenta na lang tayo na magbebenta. Siyempre, aalamin din natin kung magiging safe ba yung isda na ibebenta natin. Kasi, siyempre, guys, yung mga newbie guys, di nila alam yan Ang alam lang nila, basta may tubig, may bubbles, yung aerator, okay na yun, di ba? Siyempre, may mga kailangang isaalang-alang tayo na dapat para safe yung mga isda natin, di ba? Kahit sabihin mong, nagkapera ka nga, pero yung isda, pero yung pinagbentahan mo, mamamatay lang sa kanya. Siyempre, masakit sa kanya yun dahil yung pera na yun, pinag-ipunan niya rin yun, di ba? Tapos mamamatay lang sa kanya, di ba? Kaya dapat guys, siguraduhin din natin na mabubuhay yung isda na ibibigay natin sa kanila. Ganon. Tapos, isa pa sa nakita ko, kala nila okay na yun kasi nga, linaw ng tubig. Kaya ako guys, pag nakita ko na gano'n, syempre lalo newbie, sinasabi ko sa kanila na maglagay din sila ng aquatic plants. Kasi nga, para yung tubig nila mas mabilis na magkaroon ng mga beneficial bacteria, lalo pag yung setup nila kunyari, sa indoor ka, siyempre, naglalagay din sila ng ilaw dyan para mas maganda, di ba? Kumbaga, lagyan mo na rin ng aquatic plants para mas maraming benefits na makuha yung mga isda nyo. Kasi, lalo, nakaka-relax yun, di ba? Kasi, parang nakikita mo yung isda mo, parang nasa natural habitat na may halaman, di ba? Tapos, lumalangoy-langoy siya doon. Mas maganda kasi yun, guys, na merong halaman. Kasi, promise, ako nagsabi sa inyo, ang sarap magkape doon. Kumbaga nagkakape ka doon, tapos pinapanood mo lang, lumalangoy lang yung mga isda mo. Tapos may halaman pa, kulay green. Ang ganda nun guys, promise. Kaya ako talaga guys, sinasuggest ko yun na
maglagay sila ng aquatic plants para at least yung mga pop ng isda kahit papaano, syempre, yung halaman, 'di ba, nakatanim 'yun. Nakatanim sa sa may parang paso kasi itatanim mo 'yun, guys, eh. Yung mga kabomba, yung water sprite itatanim mo 'yun. Syempre, yung mga pop nun kahit papaano mapupunta dun sa lupa. Sinisip-sip 'yun, guys. Sinisip-sip 'yun para nagiging pataba. Tas syempre, yung mga ammonia, yung nitrite, hinisip-sip niya 'yun, tas nagiging mas beneficial 'yun sa mga isda. Kumbaga, yun yung yun yung parang pinapalitan niya ng mas healthy, yung nitrate ba yun? Ganun. Pinapalitan niya. Kaya mas beneficial siya sa mga isda natin. Yun nga, maraming kumakapit na algae, kumbaga yun. Tas source ng pagkain nila yun, yung algae, di ba? Kaya yun yung sinasuggest ko. Para kahit papaano is less hassle sa kanila. Kasi kahit papaano, yung pag-build ng ammonia, matagal di ba? Hindi ka water change ng water change, di ba? Pero syempre, yun yung sabi ko, kailangan nyo pa rin mag-water change. O guys, tara, pakita ko sa inyo yung mga aquarium ko na may halaman. Tingnan nyo, napakaganda na ito, guys. Tara! Yan, guys. Ito yung mga fry ko, guys, na 1 month old pa lang. Ayan, 1 month yan, guys. Ito yung halaman na. Ito, guys, oh. O, din yan. Ang lago ng halaman na yan, guys. Napakaganda niyan. Yan. Ambulya na. Guys, ang water plants na to is ambulya. Yan. Ambulya tawag dyan, guys. Yung water plants na yan. Gabi. Sobrang ganda niya ito, guys. Lalo pag yung setup nyo is, top view. Yung nasa top view kayo. Parang ganito. Parang ganyan, guys, oh. Yan. Yan, kunyari, naka-top view kayo. Ang ganda niyan, guys. Promise, yung ambulya. Tsaka yung kabomba. Ano yan, guys, magkamukha lang yan sila, kabomba at tsaka ambulya. Magkamukha lang yan sila. Kaya sinasabi ko sa inyo, maglagay kayo ng aquatic plants. Kasi nga, yan yung source ng mga fry para makapagtago sila pag bagong panganak sila. At least, hindi sila habol-habulin ng mga breeder nyo. Nakakapagtago sila dyan, guys, oh. Dito, ayan, oh, minsan magulat ka. Pag pagkagising mo, may mga fry na dyan, nakatago. Kaya dapat, wag din kayo basta-basta nag-water change. Bago kayo mag-water change, guys, kung nagbe-breeding kayo, silipin nyo muna yung mga halaman nyo. Yung mga baba, kasi baka may mga fry na dyan na nakatago, nanganak na pala yung breeder nyo, hindi nyo alam, di ba? Tapos yun nga, guys, sinasabi ko sa inyo, may mga kumakapit dyan ng mga algae. Ayan, mga lumot-lumot. Tinutuka-tuka ng mga isda yan, guys. Lalo molly, ha. Yung mga balon molly, kasi nga, syempre, mapatay gutom yan, guys, yun, oh. At least, kahit papano, source din ng gulay nila yan, ng pagkain nila. Nakakakain sila dyan. Kasi nga, syempre, alam naman natin na yung algae is beneficial din sa mga isda natin yan, guys, Kasi kinakain nila yan, yan, oh. Oh, gugulat ka, tumutuka-tuka yan sila. Kasi, kumbaga, nakakain din sila dyan, guys. Yan, itong halaman ko ditong isa. Ano naman yan? Yung, tawag dito? Lotus yata tawag dyan, guys. Nilagay ko yan. Yan, oh, lotus. Lotus ba yun? Basta yung may, guys, yung may bulaklak, nagkakabulaklak. Yan, oh, lotus yan, Yan. O, tingnan nyo, linaw ng tubig, guys. Diba? Kung mapapansin nyo, may mga lumot-lumot lang yan, guys. Pero malinaw tubig niyan. Dahil nga yan sa aquatic plants, guys. O, diba? Ang linaw ng tubig niyan, guys. Meron pang mga nagpapalinaw dyan, guys. Pero itatapik na naman natin yun sa susunod. Siyempre, aquatic plants naman yung topic natin, Sa sunod naman yung iba. Yan, guys, diba? Ang linaw ng tubig niyan, guys. Yan, guys. Ito naman yung sunod nating aquatic plants. Pero, guys, ito. Hindi ko alam kung anong tawag yan, pero ang alam ko, yan, sword, ano ba yan? Guys, makikicomment nga, guys, kung alam nyo tong aquatic plants na to. Nakalimutan ko kasi kung anong aquatic plants yan, guys, Parang sword, ano ba yun? Basta may sword yun, Ganon, sinabi sa akin, binigay lang kasi sa akin to ng tropa, guys. Ayan, di ba? Kung makikita nyo. Buhay na buhay ang halaman. Although, parang medyo may siya. Siyempre tayo, hindi naman tayo nagkakat niyan. Ako, hindi naman ako nagkakat niyan. Kumbaga, yung mga matatanda na dahon na siyempre nabubulok, 'di ba? Parang sa normal na puno, 'di ba?
may nabubulok, ganun talaga guys. Pero may tumutubo na bago, di ba? Kaya kung makikita nyo, yung mga isda, buhay na buhay guys. Tingnan nyo naman. Di ba? Tingnan nyo naman kung gaano kasigla yung mga isda, tsaka kung gaano kalinaw yung tubig niyan guys. Di ba? Ayun o, yung kung makikita nyo guys, teka, susum ko. Ayan guys, oh. Ayan o, kung makikita nyo guys, kinakapitan niya ng mga lumot-lumot, di ba? Nagpo-focus sa mga isda eh. Pero yun nga guys, sabi ko sa inyo, kinakapitan niya ng mga lumot-lumot. Di ba? Tapos, nagiging source ng pagkain nila yan. Dahil nga, syempre, yung mga molly guys, kahit ano-ano kinakain yan eh. Ayan o, di ba? Ang ganda. Ang ganda niyan guys. Kumbaga ito kasing setup ko guys sa labas, naaarawan siya. Kahit ano, yung tipong pagpanga diyan, di ba guys, dito. Yan, yan guys. Pagpanga yan, oh. Pagpangat na yung araw diyan, guys. Yan, oh, pagpangat na yung araw diyan. Nasisinagan yung ano ko, setup ko. Yan, nasisinagan yan, guys. Kaya buhay na buhay pa rin yung halaman ko diyan. Yan, oh, di ba? Tapos tignan niyo yung mga isda, guys. So thriving sila, oh. Di ba? Ang sisigla nila. Kasi nakakadagdag din yan, guys, sa anti-stress ng mga isda natin. Kumbaga, yan yung nagpapanatili ng kalinisan ng tubig nila. Yun, yung water quality, guys. Diba? Tapos, eto pa yung isang ano, guys, tank na may halaman. Eto, guys, napakalupit ng ginawa ko dito, guys. Pwede nyo rin to gayahin. Eh, ako, eto, napakalupit na itong tank na to, guys. Ayan, o. Kita nyo ba guys? Yan. Ayan yung water sprite. Ang malupit dito guys, kumapit siya sa sponge filter natin guys. Kukunin ko guys. Ito. Ayan o. Walang ano yan guys ha. Walang substrate yan. Walang hindi nakatanim yan sa paso. Ayan o. Kumapit lang siya guys. Kunin ko. Ayan o. Di ba guys? Ayan, yung ugat niya guys, kumapit lang sa foam. Di ba? Ayan o. Kumapit lang yan sa foam guys. Tinusok ko, ayan o, tinusok ko yan eh. Nung tinusok ko yung, tinusok ko lang yan dyan. Ngayon, dahil nga ito, aquatic plants, lulubog mo na sa tubig. Di mo na kailangan ng lupa. Di ba? Sponge filter lang guys ang gagawin nyo. Kaya ito, pwede nyo rin to gayahin guys. Kasi ito, paglalagay nyo ng water sprite. Tapos yung isang halaman, di ko sure kung anong halaman to guys. Ito. Hindi ko sure kung anong halaman eh. Pa-comment naman guys kung anong halaman yan. Basta tinusok ko lang yan dyan guys. Tapos tumubo na. Sinubukan ko lang kasi yan isang beses. Ayan o. Diba? Ang galing nga yan guys eh. Hindi ko na kailangan ng lupa para itanim. Hindi pa siya makalat, diba? Sa ano lang siya, sa sponge filter lang siya. Tapos kung makikita nyo, pinuputol-putulan ko lang yan guys. Sa susunod nga, itutusok ko na rin yan sa iba eh. Yung iba ko kasi guys na sponge filter is, maliliit lang yun oh. Ito kasi makapal eh. Kaya naitusok ko siya ng maayos. Yung iba kasi maliliit lang yung sponge filter ko. Mapayat lang. Ito kasi guys, tingnan nyo, ang kapal niya no. Diba ayan oh, dun ko siya tinusok. Ayun oh. Ay, naputol yung dahon. Okay lang yan guys, kahit naputol. Tutubo naman ulit yan. Ayan guys, pwede nyo rin gayahin yan, water sprite. Tas yung isa, hindi ko alam eh, kasi naputol. O, di ba guys, tingnan nyo. Kung titingnan nyo naman, napakaganda yan. Di ba? Mas ano yan, mas nakakatulong yan guys sa mga isda natin para mapanatili yung magandang kalusugan nila. Di ba? Kumbaga, nasisip-sip nila yung mga ammonia, nitrite. Kaya mas magiging maganda yung kondisyon ng mga isda natin. Kung makikita nyo, ang lago niyan guys. Oh. Diba? Okay, pakita naman natin yung iba guys. Tapos guys, yung sinabi ko kanina, yung duckweed. Ito yung duckweed guys. Oh. Ayan guys, duckweed. Yan. Kala, sa una guys talaga, sa una, ang ganda niyan eh. Kasi gusto nyo paramihin. Pero ito guys, hahayaan nyo lang yan. Hahayaan nyo lang sa mga aquarium nyo kung sakaling meron kayo nabilihan na isda tapos may ganyan. Kahit isang piraso lang guys, kahit isang ganyan lang. Kahit isang ganyan lang guys, oh. Ilagay nyo yan sa aquarium nyo.
Magbilang lang kayo ng ilang linggo guys, mapupuno na yan. Ang bilis dumami na ito guys, promise. Pero sa akin kasi guys, nung tumagal na, medyo naiinis na rin ako dito kasi napupuno yung ano eh. Kumbaga lalo pag top view kayo, nakaganyan kayo. Pag napuno yan guys, di nyo na makikita yung mga isda nyo. Kaya magbabawas din kayo, ano. Di ba? Ayan yung duckweed guys. Pero malaking tulong din yan sa aquarium natin. Kasi syempre, kahit ano mangyari, water plants pa rin yan guys. Di ba? Aquatic plants pa rin yan. Kumbaga, nakakatulong pa rin yan. Nagbe-benefits pa rin yan sa para mapaganda yung water quality ng aquarium natin. Di ba? Yon guys, isa pa sa mga yung hindi ko nabanggit kanina na aquatic plants guys na low-tech lang maganda din. Ito guys, yung Bacopa. Yan guys, kung makikita nyo, Bacopa yan guys. Yan o. Diba? Maganda rin yan guys. Tsaka hindi basta-basta namamatay yan. Mahaba buhay ng plants na yan guys. Yan o, Bacopa yan. Diba? Yan o, tingnan nyo, kinapitan na siya ng mga algae guys. Oh. Pero buhay na buhay yan. Tsaka yan mga ano na yan guys, mga algae na yan, kinakain nila yan ng molly. Kaya yan yung source ng gulay nila. Yan, meron din yan guys. Alam ko nga, meron yan, mga damo lang yan. May kita nyo sa gilid-gilid eh, yung Bacopa na yan eh. Na hindi nyo alam, ano pala, aquatic plants, di ba? Ganda yan guys. Yung, katulad nung nakaraan, dyan nagtatago yung mga prey ko eh. Di ba? Kasi yung ibang prey kasi guys, sinahabol-habol ng breeder yan eh. Diba? At least may source sila, may taguan sila, ganun. Ayan o. Bacopa yan guys. Ayun guys. Nakita nyo naman yung mga aquarium ko na may halaman, di ba? Kung makikita nyo, ang linaw ng tubig. Ay, meron pa pala ako guys ipapakita sa inyo. Ito yung nabili ko nung nakaraan sa palengke. Merong naglalako ng matanda. Napakaganda na ito guys. Tsaka nilagay ko to sa aquarium ko na green water. Kasi nga, syempre, bibilad kasi sa araw. Kaya, ito yun guys, oh, tingnan nyo, papakita sa inyo. Yan guys, oh, tingnan nyo, ang ganda oh. Tingnan nyo naman, napakaganda ng bulaklak na yan guys. Diba, napaka-solid. Ayan oh. Sabi ni nanay, ano daw yan eh, parang orchid, pero ewan ko nga kung mabubuhay eh. Yan oh, nilagay ko lang siya dyan guys. Nilagyan ko lang siya ng cable tie. Para hindi siya mahuhulog. Ang ganda ng bulaklak guys oh. Di ba? Ang tawag daw dito ano eh, ano yun? Basta parang kapatid siya ng mga ano, ng luya. Kapatid siya ng turmeric. Yun siya eh. Pero pag inamoy nyo, hindi siya amoy luya. Pero kasi guys, nahook kasi ako nung nakita ko si nanay sa palengke. Sabi ko, alam nyo ba kung magkano yan guys? 35 pesos lang. Tapos may ganito na siya oh. Kumbaga parang may anak na siya. Ito, tutubo rin to. Magiging ganyan din daw yan eh. Etong mahaba na to. Kasi binili ko yan guys. Meron ng ganito. Kumbaga meron na siyang pangalawang tutubo. Kaya nga sabi ko, sana tumubo. Kasi ang ganda niya oh. Diba? Pag tumubo to guys, kunyari ito, pwede na daw tong alisin. Tapos pwedeng iganyan ulit. E di at least malalagay ko siya sa iba kong mga aquarium, di ba? Ang ganda. Yan oh. Ang ganda niyan guys, oh. Oh, di ba? Beneficial yan sa mga isda natin guys. Yung aquatic plants. Oh, yun guys. Yun lang naman yung topic natin ngayong araw na to, yung about sa aquatic plants, di ba? Sabi ko nga sa inyo guys, maglagay kayo ng aquatic plants kasi sobrang beneficial na ito sa mga aquarium natin. Kumbaga, mas napapanatili niya yung water quality, tapos yung anti-stress ng isda, tapos dagdag source ng food ng mga molly natin. Tapos guys, yun nga yung taguan siya ng mga fry. Di ba? Ang dami niyang benefits guys. Kumbaga yun, nakapagpalinaw siya ng tubig, sinisip-sip niya yung ammonia, yung nitrite, di ba? Yung mga toxic waste ng mga aquarium natin na nasisip-sip niya, kumbaga, tas ginagawa niyang nutrients para mas gumanda yung tubo niya, di ba? Ayun yung mga benefits ng aquatic plants, guys. Tapos, isa pa, yun nga, nakakatulong siya para sa luminaw yung tubig. Tapos, dagdag oxygen, lalo pag nasisinaga ng araw, di ba? Pag nailaw, o kaya pag may ilaw, di ba? Nakadagdag siya ng oxygen, guys. Kaya, ang payo ko sa mga newbie natin dyan, lalo sa mga bago pa lang yung
bagong setup yung aquarium nila, tubig, 'di ba? Ano kayo guys, maglagay kayo ng aquatic plants para kahit papaano is makakadagdag sa ganda ng aquarium nyo yan. Tsaka, syempre, beneficial yan sa isda at tsaka lalo na sa tubig natin para mas maging mas healthy yung environment ng aquarium nyo, mas maganda yung flow ng tubig, yun. Di ba? Kaya yun yung benefits ng aquatic plants, guys. Tapos, guys ang susunod natin na topic, syempre, meron pa tayo susunod dyan. Kumbaga, marami magko-comment dyan, guys, ng mga tanong. Papaliwanag natin yan sa mga susunod nating vlog, guys. Yun lang naman, guys. Kung nagustuhan nyo man yung konting video natin, guys, konting minuto na video natin is pa-like and share naman at huwag nyo kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod nating video, syempre, di ba? Kung nagustuhan nyo, kayo na bahala, guys. Salamat sa pagsama!